well-deserved. Yan ang naging pahayag ng ilang mga mambabatas sa pagkapasa sa ikatlo at huling pagbasa ng Kamara ng panukalang dagdag na 200 pesos sa minimum wage para sa mga manggagawa sa pribadong sektor. Umani po ng 171 yes votes, walang pagtutol at isang abstain ang naturang panukala sa plenary session nito lamang Miyerkules. Samantala, kinakailangan pa ring magkasundo ng Kamara at Senado sa Bicameral Conference Committee bago ito tuluyang iakyat sa Malacanang at maging ganap na batas. Sakaling hindi ito maaprubahan bago magtapos ang 19th Congress sa June 13, muli itong babalik sa Kamara upang talakayin ng bagong Kongreso. Sa ibang balita, sa 22 votes na in favor at walang pagtutol, aprobado na rin po sa ikatlo at huling pagbasa ng Senado ang Senate Bill 890 o ang Government Optimization Bill o dating kilala bilang Right-Sizing Bill. Sa ilalim nito, magkakaroon ang Pangulo ng kapangyarihang i-scale down o ayusin ang mga ahensya sa ilalim ng executive branch. Layon po nitong i-streamline ang burokrasya, alisin ang mga redundant na tungkulin, gawing simple ang mga proseso at palakasin ang operasyon ng pamahalaan kung saan sakop po nito ang lahat ng ahensya sa executive branch, kabilang ang mga government-owned or controlled corporations. Ikinatuwa naman ng Department of Budget and Management ang pagkapasa ng batas kung saan mas mapapabilisan nila ang epektibong serbisyo publiko. Abiso naman po para sa ating mga motorista, sinuspindi na po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nakatakdang rehabilitasyon sa kahabaan ng EDSA, kung saan kasabay po nito ay kinansela na rin ng MMDA ang nakatakdang dry run ng odd-even scheme sa June 16. Ito ngayon ang ulat ni Princess Castro. Formal na ang inanunsyo ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA nitong linggo na pansamantalang ikakansela ang dry run ng pagpapatupad ng odd-even scheme para sa mga motorista sa kahabaan ng EDSA. Ito ay kasunod ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na itigil muna ang nakatakdang EDSA Rebuild Project. Ayon sa Pangulo, ito ay upang magkaroon ng mas maraming oras ang pamahalaan na makahanap ng mas magandang paraan sa pagsasagawa ng proyekto nang hindi nakokompromiso ang pag-commute ng publiko. Sa panig naman ni MMDA Chairman Attorney Romando Don Artes, ang pagsususpinde sa odd-even scheme ay isang pagkakataon upang muli nilang mapag-aralang mabuti ang plano kung paano nila ito epektibong maipatutupad at maibsan ang inaasahang matinding trapiko sa nakatakdang 2 taong rehabilitasyon. Ang naturang scheme ay bahagi ng Traffic Management Plan na inilatag na naglalayong i-decongest ang EDSA. Gayunpaman, paglilinaw ng ahensya na tuloy pa rin ang pagpapatupad ng current number coding scheme. Samantala, hindi pa nagbigay ng petsa ang Pangulo kung kailan magre-resume ang planong rebuild sa EDSA. Princess Castro, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Siniguro naman ni newly appointed PNP Chief Nicolas Torre III na bababa ang bilang ng krimen sa kanyang termino. Isusulong din umano niya ang modernisasyon ng PNP. Para sa detalye, narito ang ulat. Sa bagong liderato ng Philippine National Police, aasahan umanong mararamdaman ang pagbaba ng bilang ng krimen sa bansa. Ito ang pagtitiyak ni newly appointed PNP Chief General Nicolas Torre III sa kanyang kauna-unahang command conference nitong kamakailan lang. Direktiba ni Torre, dapat na maging mabilis at nagkakaisa ang kapulisan para sa pagsisiguro ng peace and order sa bansa. Aniya, isusulong din niya ang modernisasyon sa PNP, hindi lamang sa kagamitan at sistema, kundi sa paraan ng pamumuno. Ipinag-utos din niya ang full implementation at pagpapabuti ng radio communication sa PNP. Aniya, dapat na may mabusising inventory at assessment, hindi lamang ng mga radio, kundi ng iba pang mga kagamitan. Nagtakda din ng mahigpit na pagpapatupad ng 3-minute response time mula sa kapulisan para sa mga emergency at distress calls. Dapat rin aniyang i-maximize ang deployment ng mga pulis at mga police mobile para mas mapataas ang police visibility sa mga komunidad.
Aminado si Torre na mabigat na trabaho na kumbinsihin ang taong bayan na mapapababa ang krimen sa kanyang liderato, ngunit hahanap umano siya ng paraan para maisakatuparan ito. Francis Riudique, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Pinangunahan naman ni DND Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang pagpupulong kasama ang mga opisyal ng ekonomiya upang talakayin ang posibleng mga estratehiya sa pagpopondo para sa AFP Modernization Program at sa Self-Reliant Defense Posture Program o SRDP. Layunin ng pagpupulong na tiyakin ng sapat na pondo para sa mga makabagong kagamitan at kakayahan ng Armed Forces of the Philippines o AFP alinsunod sa Republic Act No. 12024. Bahagi ito ng pagsusumikap ng Administrasyong Marcos na palakasin ang depensa ng bansa gamit ang lokal na produksyon at teknolohiya. Samantala, nakapagtala ang Department of Health o DOH ng 240% na pagtaas ng kaso ng dengue sa Metro Manila nitong unang quarter ng taon. Mula nitong Enero hanggang Abril, nasa 16,708 ang sumatotal na nagpositibo sa dengue. Pinangangambahan ng DOH ang paglobo ng kaso, higit lalo ngayong tag-ulan na. Kaya naman pinaplano ng DOH na maglunsad ng vector control activities sa mga pampublikong paaralan sa Maynila. Natagpuan namang palutang-lutang sa karagatan ng Masinloc sa Bataan ang tinatayang 890 million pesos na halaga ng shabu. Ayon sa Coast Guard Station Bataan, Lunes nang makita ang 10 sako ng ilang mga mangingisda na mahigit 200 kilos ang kabuang bigat. Kasalukuyan ang iniimbestigahan ng mga otoridad ang pinanggalingan ng naturang mga iligal na droga. Isang historic win para sa Pilipinas. Ito'y matapos opisyal na koronahang Miss Grand International 2024 ang Filipina Beauty Queen na si Christine Julian o CJ Opiaza sa Bangkok, Thailand nitong Martes. Matatandang si CJ ang naging pambato sa nasabing kompetisyon noong October 2024 at naiuwi ang titulong first runner-up sa kabila ng 3-day preparation lamang nito. Nagkaroon ng hindi pagkakasunduan sa pagitan ng MGI organization at ang hinirang na Miss Grand International 2024 na si Rachel Gupta ng India na naging dahilan para i-appoint si Opiaza. Ito ang kauna-unahang Miss Grand International crown na nasungkit ng Pilipinas. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, DOH pinabulaanan ang umano'y lockdown dahil sa dumaraming kaso ng Mpox. Tinaguri ang Mount Kamuning, ipagigiba na. Senior high school ipinapanukalang alisin sa ilalim ng basic education. 200 pesos minimum wage hike, aprobado na sa Kamara. Odd-even scheme kanselado, EDSA rehabilitation suspendido. At Filipina Beauty Queen CJ Opiaza, opisyal ng kinoronahan bilang Miss Grand International 2024. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/Golden Nation Network, at mag-subscribe sa aming YouTube account, youtube.com/@Golden Nation Network. Ako, si Francis Riudique, at ito ang News Force.